Makinsama natin sa ating pananalangin ang aring pasalamat at natatanging kilingan ni Rafael, Flor, Odette, Ibet, Eugenio, Hospicio San Juan de Dios, Pamilya David at de la Cruz, Cecilim Rivera, Rian Sarihon, Bernadette Alcauce, Alex at Jim Magdarao, Milet Ramos, Lito at Nemencia Iliescas, Elma Nagwador, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Aurora Silungan, Nanget Marisa de la Cruz, Michelle Esteban, Christopher at Janet Lo, Junat Solid Rosario, Lourdes Hilario, Dr. Marat Marie Tolentino, Noel Zeni Galvez, Jean Silungan, Vidal at Marieta Quirol, Kelvin Maximo, Dr. Betsaida Madaab, Edgardo at Aida Punanan, Celia San Felipe, Ardel at Arlene Mendoza, Alicia Arcega Villacusis, Aida F. Resurrection, Renet Kevin de Leon, Nila Digono, Tony at Evelyn Salazar, Celi Celine Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez, Cesar at Melita Nicolas, at ang kanilang pamilya, Janet P. Pascual at Bindi ng EDB Community, Bishop Dennis Pilarojo, Reverend Father Rupino Pengsuli. At para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Herrera Family, Paul Enriquez, Catherine Rhea Laino, Irma Cordova, Tess Sawadan, Mary Ann Basco, Bernita Sabado, Cristel Lorenzo, Daria Gemma Yugelon, Percy Mendoza, Wilfredo at Cristina Pascua, Cora de Leon, Lito at Susie Dueñas, at hindi ng kanilang pamilya, Mendoza Family, Milo Flores Family, Ramirez Family, Enriquez Family, Buen Family, Nicolas Family, Engineer and Mrs. Vicente Ortesian Family, Evan Gabriel Herrera, Nemencio Rodriguez, Dory A. Lito Dueñas, Diliman Prep School, Pablo Bautista, Absalom Libuenga, para sa 14th year wedding anniversary ni John Angelo at Ruby Rose Repotente, at Inisa Herrera Family, Paul Enriquez, mga kasapi ng Nice Tulungo, Solid Child Council 6737 ng Busos, Bulacan, mga kasapi ng Catholic Women's League ng Lawak ni Kawayan, Bulacan, mga mananampalataya ng Barangay Pulok sa Rafael, Bulacan, Dito Berhel Dios, Edwin at Josie Lazaro, Mamerto at Emma Punag, Raimundo Ballesteros, Jody Teana Marfil, George Adwin Pula, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Ine Isma, Gaspar at Susan Lumaday, Reynante Labaw, Ivy Doring, Jaime Joven Cruz, Dr. Chester Calapis, Pedro Moradas, Dr. Ana Ivon Guevara, Maria Di Adap, Dr. Ken Adap, Gigi Bautista Alejandro, Emilita de la Cruz, Dennis Punag, Juna Torres Vilejera, Rowena Villedo, Pining Villanueva, Architect Bernadette Ede de Guzman, Dina Saavedra, Dennis Atro de Nafinidad, Bingbing Stasi, Victor Divina MC, Adriano Sanchez, Camilazro Aquino, Jen Tamani, Yossi Brillantes, Amy Ferry Banalo, Gima Jole Linden, Yvette Barrera, Dr. Unaisa Katrina Morera, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga polis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Avela at Virgilio Butuk, Nemencio Rodriguez, Nor Lilit Lumua, George Sica Jr., Miguel, Dor Nagadi, Cesar Torres, Arnaldo and General Dueñas, Saichi Matsusaki, Lubimin Pintor, Rani Buen, Evenis Wasito, Eloisa Villamil, Eric Maroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Janet Emblo, Jose Inga, Timoteo Rivera, Capistrano Mandegro, Clemencio Pixon, Samantha Ozea, Corazon Dodato, Quirino Cristobal, Cielo del Mundo, Marian Maravilla, Georgette Santiago, Rico Soriano, Joanna Cristina, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Neil Francis Navarro, Adriano Santos, Rami Banaag, Julie Mercado, para sa karawan nila Emma Agustin Bartolome, Jocelyn Ronquillo, Aida Perez, Peter Juan,
Jody Imayakyak, Martin Ibio, J.V. Florentino, Moffat Roque, Cyrus Advincula, Heather Gutierrez, Merlan Osit, Jenny Tabacon, Emily De Jesus, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Nelson Sion Maria Tino, Cirilo Casiano, Carmito, Linda, Leon, Yoni, Aka, Santiago, Marlene, July, Shioni, Elsa, Julie, Hersty, Maylin, Efet, Angini, Bodet, Salvador, Richilda, Federico, Osmundo, Rex, Esther, Orlando, Felix, Elder, Lunida, Jesus, Amado, Romeo, Francisca, Raimundo, Susan, Guillermo, Juanita, Estanislao, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel, Dina, Domingo, Cecilia, Alexander, Celita, Mary, Pedro, Celona, Marcela, Wilma, Lilia, Cornelio, Alicia, Ricardo, Sister Loreto, Jose, Douglas, Orfino, Pedro, Colita, Fernando, Dionisio, Santiago, Pedro, Evelyn, Norma, Ernesto, Ronnie, Nicolas, Arminda, Rolando, Ricardo, Siridonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Estefania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Tilora, Alejandro, Sofia, Julita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Robert, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Anthony, Maria Fatima, Father Nazareno, Malu, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, mga namayapa mga lektor ng Diocese ng Malolos, at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinikuan tayo bilang kaaligaman ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pintagan at pagmamahal para maging magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagat sa mga pinatatatagin ng iyong pag-ibig, ikaw walang pinababaya ang masandak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nehushtan na anak ni Ernatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinudkog ng mga kawal ni Haring Nebuchadnezzar. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nebuchadnezzar na magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag ni Nebuchadnezzar noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo, at tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, pinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga banday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing pamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno
at angkop maging mandirigma. Sina Tanyas ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng Hentil ang lupang pangako, kayo't iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilakastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod ko'y ginawang pagkain niyong mga ibon, at kanilang laman sa mga halimaw ay pinalaman. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo ay ibinugo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang nadidilim. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan niyaong pagkatawa. Lahat sa palibot ay mahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mo sa aming tututo? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasala'y patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng badlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan ba'y hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at nilayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at tinayo ng malakas na hangin ang bahay. Umagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha, sapagat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang panuntunan ukol sa ating pamumuhay ayon sa ating panalangin. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng mga tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng Kanyang Amang nasa langit. Kaya nga po nararapat lamang natin na isipin na tayo ay dapat maging matibay na pananalig na nakabatay sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga ituloy ng Kanyang sinasabi nung Kanyang binitawan ng mga salita ng isang taong nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan ay mababaw ang kanyang pananampalataya sapagat ito'y paghahambing sa pananalig ng tao na ito. Kaya kapag malalim ang iyong pinaghuhugutan, kapag matibay ang iyong kinasasandigan, katulad ng isang bato, dumating man ang ulos, hindi matitinag ang iyong pananampalataya kahit kagaya ng isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Subalit kung ang pundasyon mo ay malambot, kagaya ng paglalagay mo ng pundasyon sa isang buhanginan, sandali lamang, inubuko ang iyong tahanan. Kaya nga po mga kapatid, gaano man katibay ang iyong bahay na ginawa, kung ang pundasyon mo naman ay marupok, kung ang pundasyon mo naman ay mababaw o kaya naman ay yung pundasyon mo ay malambot, iguguho at iguguho rin ang iyong bahay.
Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, dapat matibay ang ating pananalig sa Diyos at hindi naman ang pinagbabatayan natin ng ating pananampalataya ay hindi kung sino lamang, kundi ang pinagbabatayan natin ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi sa atin sa mabuting balita, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay nakapapasok sa pintuan ng langit. Sapagat may mga tao hanggang pagtawag lamang sa ating Panginoon, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po halimbawa mga kapatid, kapag tayo pinananampalataya, tayo nananalig sa ating Panginoon, tayo mismo ay lumalapit sa ating Panginoon. Kaya nga kagaya ng ating naranasan ngayon, na meron tayong salot na kinakaharap, yung pandemic na ito, yung COVID-19 na ito. Kaya nga po tayo nananalig sa ating Panginoon, sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo kumakapit, sa Kanya tayo nananalig, sa Kanya tayo nananampalataya. Subalit ang ating pananampalataya ay dapat na hindi mababaw. Ang ating pananampalataya ay dapat na malalim. Sapagat mga kapatid, kung ang ating pananampalataya mababaw lamang at sunod tayo ng sunod kahit hindi natin lubusang naunawaan, ang ating pananampalataya at ang sinasabi ng ating Panginoon, ang tawag doon ay bulag na pananampalataya. Ito yung tinatawag na blind faith. Kaya nga pong sabi sa atin, yung ating pananampalataya ay hindi sa pamagitan ng mga mata, kundi sa pamagitan ng ating pakikinig. Subalit, kapag tayo nakikinig, dapat din natin malaman kung sino ang ating pinakikinggan. Kaya kapag mali ang pinakikinggan mo, maliligaw ka rin. Kapag mali ang tao na nagsasabi sa iyo, mapapahamak ka rin. Kaya nga po kahit ang pananampalataya ay hindi sa pamagitan ng mata, kundi sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Subalit nararapat lamang na para sa Diyos ang ating pinakikinggan at mula sa ating Panginoon ang ating tinatanggap. Kaya nga po kapag tayo ay nakikinig lamang ng basta o kaya naman ay isunod lamang ng sunod, pero hindi natin alam kung sino ang talagang nagsabi, hindi natin alam ang pinagbabatayan ng kanyang sinabi, o hindi natin alam ang pinagbabatayan ng ating pananampalataya, tayo mismo ay maliligaw ng landas. Kaya nga po mga kapatid, halimbawa, kapag tayo po'y naharap sa isang salon, anong sabi ng Panginoon? Manalig tayo sa Kanya, magpumapit tayo sa Kanya, sa ating lahat ng mga suliranin, lumapit tayo sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ito blind faith lamang. Bakit? Sapagat mga kapatid, may panawagan din ng Panginoon sa atin na tayo dapat na mag-alaga ng ating sariling katawan. Sapagat ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya kapag halimbawa, ang panuntunan mo sa sarili, bahala ang Diyos sa akin kahit anong gawin ko. Kaya yung iba, mga kapatid, praise the Lord ka ng praise the Lord. Hindi po pwede yung magpe-praise the Lord ka, iinom ka ng lason, mamamatay ka. Hindi po pwede sasabihin mo, bahala na si Lord sa akin. Pag uminom ako ng lason, ay ako'y mag-praise the Lord na, ililigtas na ako. Hindi, kinakailangan maging responsable ka rin. Nananampalataya ka sa Panginoon at kung tunay ka nananampalataya, aalagaan mo, iingatan mo ang iyong katawan sapagat kasama ng kanyang sinabi, ang katawan natin ay tahanan, templo ng Espiritu Santo. Kaya dapat pag-ingatan. Kaya nga po hindi po pwedeng sabihin na ikaw ay sigarilyo ng sigarilyo, tapos pagdating ng panahon ay sasabihin mo, hindi ako magkakalang cancer. Bahala na si Lord sa akin. Hindi po pwede yun sapagat ang iyong pananampalataya ay bulag. Kaya hindi rin po pwede natin sabihin, bahala na si Lord sa akin. Kung sino man makasama ko, may COVID-19 man o wala, o kaya naman kung sino man yung makasama ko na meron palang infected ng salot na ito, hindi na ako mag-face mask. Hindi na ako gagamit ng iba pang mga aparato. Hindi tama yun. Bakit? Sapagat yun ay blind faith. Sapagat ang sinasabi ng iba, bahala na si Lord sa akin. Hindi pa rin. Sapagat ang pananampalataya natin, dapat may pinagbabatayan. Kaya nga po ang sabi sa akin, ikay manampalataya sa ating Panginoon, iingatan ka ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, magwawalang bahala ka na lamang. Hindi ibig sabihin, magpapakatabad ka na lamang. Kaya nga ang sabi sa akin, manampalataya ka sa Panginoon, iingatan ka ng Diyos. Pero gawin mo rin ang paraan para ingatan ang iyong sarili.
Kaya wala po siyang pinagkaiba doon sa mga tao na may pananampalataya pero kulang naman sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, kulang naman doon sa pagtupad ng pagsasabuhay ng pananampalataya nito. Kaya ano ang isang halimbawa nito? May mga tao ang sabi sa kanilang sarili, kahit hindi ako maghanap ng trabaho, basta may pananampalataya ako kay Lord, bahala na si Lord sa akin, mabubuhay ako, mabibigyan ako ng aking sariling trabaho. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka po ganyan, trabahong tamad yan. Kapag ka po ganyan, bulag ang ating pananampalataya. Sapagat mga kapatid, tama ngayon na nananampalataya ka sa ating Panginoon. Pero kung hindi ka magtatrabaho, kung hindi ka maghahanap ng iyong kabubuhay, mamamatay ka ng dilag. Kaya kapag ka po ganoon, hindi tama yung ating uri ng pananampalataya. Kulang sa pag-unawa, kulang sa pagsabuhay. Kaya nga po mga kapatid, gayon din po naman, kapag tayo po ay pumupunta doon sa isang lugar na madilim, tapos ay kababaeng tao mo, nag-iisa ka, no? Tapos po ay madilim, alam mo maraming sangga noon, iwasan mo na. Bakit? Kasi mga kapatid, kailangan din natin mag-ingat, no? Kaya nga po mga kapatid, hindi naman karapatan ng ibang mga tao na gumawa ng masama laban sa kanilang kapwa, pero kailangan din natin ang iba yung pag-iingat. Sapagat mga kapatid, tayo ay may gampanin na ingatan ang ating sarili. Kaya nga po ang sabi sa atin sa mabuting balita, dapat malalim ang pinagbabatayan ng ating pananampalataya. Dapat nakabatay ito sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga po nakakalungkot kapag po mayroong iba, nagbasa lamang ng Biblia, pagkatapos ay tsaka naka-interpret ng sariling pang-unawa sa Biblia, hindi naman alam yung original na konteksto kung bakit ito sinabi ng Panginoon, kung bakit ito nasulat sa banal na kasulatan. Tapos ano gagawin? Bigla na lamang magtatayo ng sariling relihiyon. Kaya kapag ganoon, praise the Lord ka ng praise the Lord. Pero banda huli, yung sarili mo na lamang palang interpretasyon, yung sarili mo na lamang palang salita, ang iyong ipinangangaral sa mga tao at hindi nakabatay sa mismong sinabi ng ating Panginoon. Hindi nakabatay sa mismong nakalagay na mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, yung Biblia hindi basta't binasa, gayon na lamang. Ang Biblia, inuunawa. Ang Biblia, tinitingnan mabuti kung ano ang pinagbabatayan nito. Ang Biblia, may konteksto, pinag-aaralan nung sinabi niya ito. Ano ang kasaysayan nung panahon na iyon? Ano ang kalagayan? Bakit na nabanggit ang mga salita na ito? Bakit? Sapagat mga kapatid, nagbabago kasi ang meaning. Kaya kinakailangan malaman natin yung ibig sabihin ng orihinal na pagkakasabi ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kahit dito sa Pilipinas, makikita natin, nagbabago ang salita. Kaya kapag po sinabing salvage, kagaya ng madalas binabanggit natin sa iba, nung araw, kapag sinabing salvage, anong ibig sabihin? I will gather. Kaya nga kapag sinabing salvage, kukolektahin. Pero ngayon kapag sinabi mo sa kapwa mo, isa-salvage kita, iba na ang kaulugan. Anong ibig sabihin? Hindi ka kukolektahin, papatayin ka. Kaya para malaman mo ano yung ibig niyang sabihin, kinakailangan malaman mo ano yung pinagbulan ng salita ng kanyang sinabi. Yung bang kanyang sinasabi ay papatayin ka o yung sinasabi niya ay kukolektahin ka o may kukolektahin sa iyo. Kaya ganun din sa ating banal na kasulatan. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pananampalataya hindi lamang basta nakabatay sa sabi-sabi ng iba. Ito'y dapat nakabatay sa pinag-aralang salita ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa ating inang simbahan. Nang sa gayon, malaman natin ano talaga ang ipinararating sa atin na mensahe ng ating Panginoon at nang tayo magabayan sa ating pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Nang sa ngayon, ni lamang tayo tumawag sa ating Panginoon ng Panginoon, Panginoon, subalit tayo tumatawag sa Kanya na may higit na pagkaunawa sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon at pagsasabuhay na nakabatay sa Kanyang mga salita. Nang tayo lahat ay tunay na makapasok sa Kanya ng langit sapagat tayo sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama at sa bawat pananglitan ng ating tuwing Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ama, patatagin mo kami
pinuno at miyembro ng simbahan, naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patagalin kami sa iyong salita. Ang mga pag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at mabuting halimbawa sa kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa baglo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna ng lilisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahinahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoong Diyos, sukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at nakain mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin o sa dulot naman itong kadalisayan. Kami ay makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may mamulang umako sa pananagutan. Dahil nagbungang bagong kinamias na ang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitis siya ay nanalik, at ang kamatayan ay kanyang nalupi. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihan niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat palamagang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at papilihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng karugod-dugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang tatas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ipos sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nila anyayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Ignacio Liberata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasaan mo namin ang mga dinabuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.